magandang hapon po at welcome sa pinaka-inaabangan natin, no, na paglulunsad ng librong Pulang Pag-ibig, salin sa Filipino ng nobela ng sosyalistang Ruso na si Alexandra Kollontai. Ako po si Shara Flores ng Rural Women Advocates na magsisilbing tagapagdaloy natin ngayong araw. So ngayon din po, makikita nyo po meron pong mga latag dyan, suportahan po natin, bili po tayo ng mga iba pa pong libro ng Gantala Press at yung Pulang Pag-ibig po ay 380, no? 380 pesos. Magsusuporta po yung mga sales po ngayong araw ay magsusupport at i-donate po natin sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol saka sa Cagayan. So para po sa kaalaman ng lahat, nire-record po yung ngayon ng Likhaan Institute of Creative Writing yung kasalukuyan nating program para ilathala sa Facebook. No, kung may concerns po kayo, hindi po kayo komportable na baka maisama kayo sa recording, magsabi lang po sa ating registration booth. Ayan po. Ngayon po, para formal na simulan, tinatawagan po natin ngayon si Sir Rex Nepomuceno, Deputy Director ng Likhaan Institute of Creative Writing, para formal na buksan ang ating programa. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Shara. At maraming salamat po sa ating lahat na narito ngayon. Maraming salamat po mula sa UP Likhaan, UP Institute of Creative Writing. Kumusta po sa ating lahat? Salamat po kasi despite ang bagyo, nakakaraan pa lamang at may balita nga na pabalik daw sa area of responsibility natin, ay pinili pa rin po natin na makadalo dito. Napakaraming ipinapaalala nitong na nakaraang bagyo na unprecedented yung lakas mula papalakas na palalakas yung bagyo natin at mula norte hanggang sa timog ay damang-dama yung tawag dito yung pagragasa nito. Pinapaalala nito syempre ang climate crisis na mayroon sa atin ngayon. Pinapaalala nito ang katiwalaan at ang mismanagement ng gobyerno pagdating sa krisis. Pinapaalala nito ang pangailangan pa rin natin sa kalinga at pagdepende sa isa't isa. Integral sa mga nakaraang araw ang kalinga, care work, ang pagdudulungan, pagdadamayan natin. At pinapaalala nito na hindi lamang sa panahon ng sakuna dapat naroon ng care work, kundi sa pang-araw-araw na buhay natin. Pero sa kasamahang palad, parang napakababa ng pagtingin natin o ng pagtingin ng mundo sa care work. Tinitingnan bilang isang bagay na hindi produktibo, bilang bagay na hindi nagsisilbi sa produksyon na meron tayo ng kapital halimbawa. At ang care work ay tinuturing lamang para sa gawain na ginagawa sa special occasions katulad ng emergency. I think ito yung pinapaalala sa atin ng mga teorista katulad ni Alexandra Kollontai. Si Kollontai, gaya nung binanggit ni Shara, ay isang sosyalista na revolusyonarya, isang Bolshevik at siguro ay mainam rin banggitin anibersaryo ngayong Oktubre, syempre, ng October Revolution. Ipinaalala ng mga katulad ni Kollontai kung paano dapat mag-intervene din ang teorisasyon natin sa gawaing pagpapalaya, sa usapin ng gawaing bahay, sa usapin ng pamilya, sa usapin ng relasyon, sa usapin ng pag-ibig, na siyang title ng libro na sinalin ni Faye. Lahat ng mga bagay na ito ay extension ng isang opresibong kalakaran na nakabatay sa pag-aari. At sa panahon ngayon na nagsasalimbayan yung krisis natin sa klima, krisis sa paggawa o sa kalagayan ng paggawa, nesesaryo na o kinakailangan na balikan natin yung feminismo na inahain at nilalatag sa atin ni Alexandra Kollontai. Feminismo na nakabatay sa isang teorya ng liberasyon. Ipinapaalala sa atin na yung feminismo ay hindi lamang lente o teorya, kundi rekisito sa kahit anong gawaing mapagpalaya. At sa ganang ito, napakahalaga rin ng pagsasalin na ginawa ni Faye Cura sa librong ito. Kaya naman po, muli nalulugod kami mula sa UPICW na makapagbigay ng suporta sa gawain katulad nito
paalala na yung care work ay kailangan magmula din sa atin at sa ganitong tipo ng network, ng kalinga, network ng care. Sinusubukan din natin na mag-participate sa ganoong tipo ng gawain. Siguro doon na lamang po, pagbati po kina Faye Cura, sa Gantala Press, sa lahat ng mga organisasyon na nakabilang dito sa ating event sa araw na ito. May linya dito galing kay kay Mulong Sandoval, at magandang ipaalala rin sa atin ito, yung buong linya na ito, yung sa nagpupuot at nagmamahal ay tayo'y napopuot pagka tayo'y nagmamahal tayo, kaya't braso ay humahataw. Ayun po. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Rex, sa welcoming remarks. No? Tulad na nabanggit ni Sir, ngayong araw, October 25, yung mismong anibersaryo ng Rebolusyong Ruso na nagpabagsak sa mapaniil na monarkiya sa Russia noong 1917. Noong 1922, binuo sa pamumuno ng Russia ang Union of Soviet Socialist Republics o USSR na nilalayong magtatag ng sosyalistang lipunan sa kontinente at daigdig. Si Alexandra Kollontai ay pinanganak noong Marso 31, 1872 sa St. Petersburg. Kilala siya bilang sosyalista na puspusang nagsulong sa karapatan at kapakanan ng kababaihan sa Soviet Russia. Matatas sa maraming wika kabilang ng Ingles, Aleman at Pranses. Siya ay author ng mga talumpati, sanaysay at prosa tungkol sa kababaihan, komunismo at revolusyon. So kasama si Kollontai sa pagbubuo ng Partido Komunista ng Unyong Soviet, inorganisa niya ang kababaihang manggagawa sa Russia para ipaglaban yung kanilang mga interes at katunggaliin yung feminism na burges, no, at ang conservatism at chauvinism sa loob ng organisasyon. So maraming ginawa, no, at naiambag si Kollontai sa revolusyon. Nag-organize si Kollontai laban sa unang digmaang pandaigdig at pumakat sa mga sosyalistang organisasyon sa Europa. Pagbalik niya sa Russia noong 1917, agad siyang naglingkod sa revolusyon bilang tagapagsalita, propagandista, organisador ng welga, at manggagawa sa Rabotnitsha, ang pahayagan ng kababaihang manggagawa. So noong 1917, nahalal siyang komisar of Social Welfare sa bagong gobyernong Soviet. Noong 1918 naman, nanguna siya sa pag-organize ng unang kongresong Ruso ng manggagawa at pesanteng kababaihan. Lumahok din siya sa pagbuo ng kagawaran ng kababaihan ng Partido Komunista at muli rin siyang nahalal sa komiteng ehekutibo ng Unyong Soviet. Mula 1922 hanggang sa pagreretiro niya noong 1945, naglingkod si Kollontai bilang diplomatiko at embahador at namuhay sa labas ng Russia sa Kalakhan. Mula 1946 hanggang sa kamatayan niya noong Marso 9, 1952. Siya ay naging tagapayo sa Soviet Ministry of Foreign Affairs. So itong nobela na kung kilala na natin ngayon ay Pulang Pag-ibig, no? Inilathala sa Russia noong 1923. Noong 1927, nilabas ng Seven Arts Publishing Corporation sa New York ang salin nito sa Ingles na pinamagatang Red Love. At siyang pinaghalawan ng popular na bersyon sa Hapones na inilimbag sa parehong taon at pinaghanguan ng iba pang mga edisyon sa Koreano at Chino. Ang tekstong Ingles din ito ay matatagpuan sa Marxist Internet Archive. Ito ay open access na pwede din nating tignan. Ito ay source at batayan ng salin sa Filipino na doon sa ngayong araw, sinalin ni Faye. Ang nobela sa isang babae na nagsisikap na maging mabuting asawa, kasama at komunista sa panahon ng revolusyon sa Russia. So napakahalaga netong akda na ito. No, makikita sa nobela yung mga tunggalian, kontradiksyon, pakikibaka at pag-igpaw ng mga Bolshevik sa sarili nila, sa kasama at sa kinagisnang kultura ng bansa sa konteksto ng pagtatayo ng isang sosyalistang lipunan. So sa akin din, no, personally napakahalaga ng akda na ito na mabasa natin kasi ina-explore nito yung pagmamahal na hindi lang makasarili, pagmamahal na hindi lang romantic lang, no, sa at pagmamahal din sa mga kasama, pagmamahal sa community.
So nagbibigay puwang yung nobelang ito na isipin ulit natin, i-reevaluate natin, no, kung ano ba yung mapagpalayang pag-ibig, hindi lang sa iba kundi sa sarili rin. Paano ba natin napapalaya yung ating mga sarili, no? At ang saling ito ni Faye ay napakahalagang hakbang na mailapit sa mga Pilipinong mambabasa yung akda na ito. So ngayon sa programa po natin, nag-invite po kami ng mga kinatawan mula sa sektor ng mga manggagawa, magsasaka at akademya para pag-usapan natin yung kahalagahan ng pulang pag-ibig at ang mga pinapaksa nito sa malaon at patuloy na pakikibaka ng masang Pilipino para sa national industrialization, tunay na reforma sa lupa, pabansang soberanya at iba pa. Siyempre kasama din yung ano ba yung karapatan ng ating mga manggagawa sa kasalukuyan. So una nating panahuhin, tawagin na po natin, no? Si Jack Ruiz, tagapagsalita ng Kilusan ng Manggagawang Kababaihan o KMK, ang pambansang alyansa ng mga organisasyon ng kababaihang manggagawa sa mga pabrika, enklabo, plantasyon, agro-business centers at iba-ibang pamayanan sa mga syudad at probinsya. Magbabahagi po siya ng maikling paglalarawan, no, sa kalagayan ng mga manggagawa natin sa Pilipinas ngayon. Palakpakan po natin. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat at minabati ko si Faye sa kanyang pagsalin doon sa libro ni Alexander Kollantay. No, napapanahon na i-discuss pa rin natin kasi may kanintulad na mukha, no, yung ginagampanan ng kababaihang manggagawa sa kasalukuyan. Alam naman natin kalahati ng populasyon ng ating bansa ay mga kababaihan at sila yung kabahagi ng workforce o yung nagtatrabaho para makalikha ng produkto na ating kakainin, na ating ikukonsumo. Nakakalungkot isipin sa mga nakaraang mga taon, nagpapatuloy na sumasadsad yung datos ng kagutuman sa ating bansa. Nitong third quarter ng 2024, halos 43% ang nakakaranas ng kagutuman, no, sa entire na kababaihan, no, dito sa ating bansa. Mas lumalala dahil sa nagpapatuloy na pagbabago ng ating klima, no, hindi natutugunan na agaran ang mga pangangailangan ng mga kababaihan kasama ang mga bata sa panahon ng kalamidad. Hindi pa tapos. Nasa gitna pa rin tayo ng kalamidad at maraming kababaihan mula sa sektor ng manggagawa at ng magsasaka ang tinamaan sobra ng kalamidad. Isang signifikante rin na usapin kaugnay ng kababaihang manggagawa ay yung lumalalang impormalisasyon, no, sa paggawa. Lumiliit yung tantos ng mga kababaihang regular na nakakapasok sa mga pagawaan, no, maging sa mga plantasyon. Evidently, ang regular sa mga pagawaan ngayon sa datos ng gobyerno mismo ay mas lumiliit na dumudulo sa mga subcontractual na paggawa sa komunidad man yan, sa bahay nila, o mga umuusbong na online seller, tindera, no, napakaliit at ito hindi tumatanggap ng nakabubuhay na sahod. Noong nakaraang Hunyo, pinagmalaki ng ating gobyerno sa pamagitan ng Department of Labor and Employment, nag-increase, tumaas ang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region mula 610 dinagdagan ng 35 pesos. So 645. Kung kukumputin daw, sabi ng NEDA, kaya naman dahil 64 pesos ikaw ay makakakain na. Pero sa pag-iikot natin, dahil tayo ay nag-oorganisa sa hanay ng kababaihang manggagawa, ang 64 pesos sa 3 meal ay hindi po kasya, no? Pamasahe pa lamang ng mga manggagawa, halimbawa sa Valenzuela, ang tricycle ay 30 pesos palabas ng kanilang bahay. Sasakay ng 13 o kaya 15 dahil marami ng modern jeep. So wala na yung traditional jeep natin, kaya 15 na ang minimum. So 45 pesos. Magkakape, 15 pesos. So umaga pa lang, abonado na
ang mga kababaihang manggagawa pumapasok sa mga pabrika. Kaya papabulaanan mismo ng mga kababaihan yung sinasabing kasya at mabubuhay tayo sa 64 pesos sa isang araw, no? Kalahating araw pa lang ubos na ang 64 pesos ng mga kababaihang manggagawa. Mas malupit o mas matindi sa ibang mga rehiyon, staggered o patsi-patsi ang gagawing pagdagdag sa sahod. Halimbawa sa Southern Tagalog, sasabihin nila na magdadagdag kami rin ng halos 45 pesos pero hahatiin yan kada taon. So hindi mararamdaman ulit ng kababaihang manggagawa na tumaas, no, yung kanilang sahod at tataas ang ng kabuhayan nila bilang mga manggagawa. Nandyan pa rin yung usapin ng regularisasyon. Yan, sinabi ko nga kanina, lumiliit, no, yung tantos ng mga kababaihang regular dahil sa batas, no, na pinatupad itong Herrera Law, no, yung kontraktualisasyon, lumiliit yung espasyo para maging regular ang mga manggagawa. Anong itsura niyan? So pagkatapos ng 5 months, tapos ka na. O kaya, continuous lang yung kontrata nang walang hindi magiging maigi. Ibig sabihin, pag sinabi ng employer na tapos na ang iyong kontrata dahil wala namang continuous lang inyong pagpirma, siguradang mawawalan ka ng trabaho. Marami pa rin yan, no, sa mga pagawaan sa mga pabrika, sa garments, no, 5 buwan ang kanilang mga trabaho o kaya job order. Kung may order halimbawa ang kumpanya ng Adidas, meron kayong trabaho pero pag sinabi ng Adidas, magpo-pull out na kami ng stocks, kami ay aalis at mawawalan kayo ng trabaho. Gaya nung nangyari sa Mactan Export Processing Zone, halos sa isang pagawaan na nagsusupply ng garments sa Macy's ay natanggal ang halos 2,000 na mga manggagawang kababaihan. Sinabihan lang sila na hindi na kayo magtatrabaho kasi nag-pull out, wala na ulit, no? Hindi na nahabol ng mga manggagawa ang kanilang sahod. May mga laban ng mga manggagawa kaugnay ng regularisasyon pero binabasura ng ating mismong pamahalaan. Maraming kababaihan sa Cavite Export Processing Zone ang naghain ng reklamo para sa illegal na pagtanggal sa kanilang mga pagawaan. Nanalo pero nag-pull out na si kumpanya. Dinala na sa Cambodia at sa Bangladesh ang pabrika. Kaya hindi na mareregularisa ang mga manggagawa. Kaya lumiliit, no, nang lumiliit yung mga manggagawa nating lumalahok sa production. Maging actually sa mga manggagawang bukid. Balik ko lang, no, may malaking gap ang sahod ng mga kababaihan sa lalaki. Evident ito sa mga kababaihang magbubukid. Diyan kitang-kita yung malalang agwat ng sweldo o sahod na tinatanggap ng mga manggagawang bukid, no, na kababaihan. Sa garments, ganun din. Parehong nagtatahi, for example, ng pantalon, pero mas malaki yung sahod ng mga kalalakihan. Maglalabas, yung binabanggit ko ay isang workshop na ginawa namin kasama iba pang mga trade union organization. Lalabas pa lang ito sa Nobyembre pero binabanggit ko na may ilang mga patunay kaugnay ng hindi pantay na sahod na tinatanggap ng mga manggagawang kababaihan. Ayun, di sa trabaho, nagaanap ang kontraktualisasyon. Sinuhayan ng mula sa Herrera Law, sinuhayan ng DO 174 nung panahon ni Duterte. Kaya mas pinalala yung kondisyon ng mga manggagawa sa usapin ng regular at yung seguridad sa kanilang trabaho. Pangatlo, yung paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Kapag ikaw ay sumigaw ng sahod itaas, ikaw ay komunista, no? O kaya sa mga ilang lokal na pamahalaan, ibaban ang mga union, no? Ibaban ang mga samahan dahil lumalaban ito, no, sa mga patakaran, no, na sinusulong ng pamahalaan na anti manggagawa.
marami tayong datos kaugnay ng paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Ihalimbawa ko na lang ulit no sa may mga lokal na gobyerno na meron silang localized na batas na nagsasabing huwag papasukin ang mga progresibo at militanteng mga union sa kanilang pagawaan, no? So may tatak ang KMU, may tatak ang iba pang mga trade union organization, maging kami ay nasama doon sa mga listahan para wag mag-organisa, no? Wag ngulatin ang mga manggagawa sa karapatan nila bilang mga manggagawa. Nagpapatuloy ang union busting, mamaya babanggitin ito ng mga kasamahan natin sa Nexperia. Napakalala, no? Mula sa maliit na tantos ng mga kababaihang nakakalahok sa union, halos 6% na lamang po sa buong Pilipinas ang may union. Maliit na porsyento pa doon sa 6% ay mga kababaihan. Shrinking po talaga, no, yung paglahok dahil may mga batas na anti-manggagawa at may mga elemento katulad ng NTF-ELCAC na nagpapatuloy para sikilin yung karapatan ng mga kababaihang manggagawa sa kanilang karapatang mag-union, karapatan buo ng mga samahan sa kanilang mga pagawaan. Ito yung mga ilang mayor na usapin kinakaharap ng mga kababaihang manggagawa. Marami pang umuusbong, no? Lalo na sa informal na paggawa, walang bargaining agent. Ibig sabihin, kapag ako ay subcontractual ng isang maliit na sinabkon ako ng isang garment, maliit na garments, wala akong kakausapin para itaas niya yung pagtahi ko. Halimbawa, meron kaming inorganisa dyan sa bandang Caloocan, sila ay subcontractor ng mga sinusupply na damit sa Shoemart, sa SM. Ang isang pajama ng bata ay nagkakahalaga lamang ng 5 hanggang 10 piso. Pero, nung aming tinignan sa SM, 150 pesos ito. So, ganun po kalala. Kaya isang malaking hamon din sa kababaihang manggagawa na nasa informal na sektor, gaya ng mga binabanggit kong mga ino-organize namin, paano lalabanan? Paano natin i-expose yung ganitong kalagayan ng mga manggagawa? Ultimo, ito yung pinapanawagan ng kilusan ng manggagawang kababaihan ng pagtataas ng sahod para sa matamasa ang nakabubuhay na sahod, 750 nga kung sa legislation, pero syempre iigbaw tayo sa mas dapat yung kailangan ng mga manggagawa sa ginagampanan niya sa kanyang araw-araw na partisipasyon sa produksyon. Yung trabaho regular dapat lang, no, kasi lumiliit nga yung workforce natin at pinangangalandakan ng gobyerno na umaayos naman ang sistema kasi maraming projects na darating. May partnership nga tayo sa mga malalaking business, pero again, contractual lang mga ito, no? Magtatapos sa 5 buwan. Yung pangatlo, yung usapin ng karapatan ng mga manggagawa sa pag-uunyon, asosasyon, at iba pang mga batayang karapatan nila ay nagpapatuloy. Ultimo ay sasagot sa ganitong usapin yung sama-samang lakas ng mga kababaihang manggagawa, bagamat marami tayong tatrabahuin dahil sa mga binabanggit kong kondisyon, no, ng mga manggagawa, pero nagpapatuloy na sumisikad, no, papanibagong lakas ang mga kababaihang manggagawa dahil nakita natin na walang patutunguhan kahit pa magpasa ng kung ano-anong mga batas ang ating pamahalaan habang nagsisilbi sa kapitalista, habang nangayupapa ang neoliberal na polisiya ng pamahalaan natin, walang magbabago. Syempre, panawagan natin, no, ng kilusan ng manggagawang kababaihan, masasagot ito para itong mga problema natin ay ang pagsusulong ng pambansang industrialisasyon at
tunay na reforma sa lupa na magbibigay ng kalwanan sa ating buhay, lalong-lalo na sa mga kababaihang, no, kababaihang manggagawa. Siguro dito na lang muna at maraming salamat. Salamat po kasamang Jack Ruiz ng KMK sa inyong pagbabahagi. Grabe pa rin, no? Meron pa rin wage gap, tapos lumalala yung union busting. Siyempre, bahagi din dyan, napakaraming kontraktual kahit saan, sa opisina, sa pabrika, no? At iba pa. So, maraming salamat po ulit sa inyong sharing. Ngayon naman, sumunod naman si Maria Engcoy, Chairperson ng Women's Committee ng Nexperia Philippines Incorporated Workers Union. Palakpakan po natin, no? Siyempre, yung union po na ito nangunguna sa pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga manggagawa sa tiyak na trabaho at karapatang mag-organisa. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam ko yung allotted time 5 minutes lang, kaya hindi ko siguro banggitin lahat, ikakraft ko lang. So pagbati, no, para dun sa Gantala Press at very appreciated kasi inimbita kami sa hapong ito para magbahagi. Nagpapasalamat kami para din sa lahat ng bumubuo ng programang ito. So ako si Maria Engcoy, ang iyong lingkod, isang ina at manggagawa mula sa electronics industry, Nexperia Philippines Incorporated. At isang miyembro din ng Nexperia Workers Union. Ako po ay kasalukuyang chairman ng mga women's committee. So, hindi na ako mapagsalita dahil sa palakpak, no? Bibilisan natin. So, nandito ako ngayong hapon para magbahagi, no, sa kwento. Kwento ng bilang isang ina, isang manggagawa, anak, at hindi lang sa akin, no, pati na rin doon sa mga katrabaho ko. So, doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga manggagawa na katrabaho ko at kalakhan ito ay mga kababaihan mula sa Nexperia ay matindi din ang dinadanas sa ngayon. So, ito yung karanasan na aming kasalukuyang na nilalabanan, no, sa panahong ito. Ang mga babaeng manggagawang ina na dumaranas ng lumiliban sa trabaho o nag-absent dahil sila ay nahihirapan sa habang nagbubuntis hanggang sila ay makapanganak. Ang iba naman dito ay nagkasakit, na opera or ano. And then yung iba, nagkasakit yung mga anak nila na confined sa hospital. Siyempre, bilang nanay, bilang ina, hindi mo pwedeng pabayaan, aalagaan mo yung anak mo. So, ginamit ito ng kapitalistang Nexperia para maging basihan, evaluation doon sa performance, which is hindi dapat. Kasi right naman nating umabsent kapag related doon sa family natin at pangkalusugan. Ang ginawa nila, tiningnan nila yung performance. Siyempre, pag nanganak ka, nagbuntis ka, yung iba, bago mag-labor yan, absent yan ng mahabang buwan, mga ganito. After naman nung mga anak nung iba, ganun din. Kasi hindi pa okay after mga anak. Binibilang nila kasi ang sabi nila, dapat daw ang isang babae pag nanganak, di ba meron tayong pinaglalaban na approve na 105 days lang. Na which is hindi dapat kasi minsan nga isang taon hindi okay ang kondisyon ng isang nanay. So dapat kinukonsider yon dahil approve naman yung SL mo eh. Bakit gagamitin? Ganyan ang nangyari sa aming paggawaan. Anong ginawa namin? Sobrang hirap. Pinaglalaban namin ito. So nilaban namin dahil karapatan natin at nasa batas natin yon. Ang ginawa natin, hindi tayo pumayag. So dahil sa tulong ng Union, iginiit natin yung right natin dito. Dahil maraming tinanggal na mga kababaihan, nag-file tayo dito ng apela at umabot nga, kung nabalitaan ninyo, nag-strike vote kami, nag-file kami ng notice of strike kasi unfair labor practice ito sa mga hindi nakakaalam. So para malaman natin yung right natin, dapat ganun. Ang ginawa ni kapitalistang Nexperia, nag-offer siya ngayon ng medyo maganda-ganda. Instead na dun sa tanggalan, dahil alam niyang nilalabanan ng Union. So nag-offer ng BSP, Voluntary Separation Package, pero may kagandahan naman yung offer. Nag-avail yung iba at hindi napilitang matanggal talaga. Pero merong iba na pilit talaga niyang tinatanggal. Pero hindi natin hinahayaan yon. Sabi natin, bakit pipiliting tanggalin itong mga manggagawang ayaw naman umalis, mga bata pa eh.
Hanggang dulo yon nilalaban. So yung 11 manggagawa, ayaw nilang umalis kasi hindi pa sila ready. Ang ginawa naman niya, umabot din sa puntong, inuperan din niya ng BSP package. In-extend niya ito. And then, ang ginawa, ang kondisyon nito dahil sa tulong ng union, dahil kumikilos tayo at i-ginit natin, in-assert natin, binigyan ito ng pagkakataon na maliban sa binayaran sila ng BSP na bayad, i-rehire sila ulit. Kung magkaroon ng paglakas ng produksyon ang kumpanyang Nexperia. So, maganda yung naging. Kasi meron silang pagkakataon na bumalik sa kumpanya. Yun yung agreement. Kapag lumakas, bago mag-hire ng iba pang empleyado, sila muna bago mag-hire. So maganda kung makikita natin, kasi nilalabanan ng union, napakahalaga pala ng pagkaroon ng union. Dahil kung wala ang union dito, matik yun Kapag sinabi ni management na, dahil pala absent ka, tanggal ka na. So you have no right na magreklamo. Ito ang ginagampanan ng union. Isa siyang naging boses para dun sa manggagawa. Malakas na boses mula sa organisasyon para ipaglaban yung karapatan na hindi pala basta-basta na magtanggal lang. Para ipaalam din natin yun sa kapitalista. So ang nangyari, nagiging maganda ang takbo. Naging ayos ang lahat. Dahil binayulit nga kasi nila yung CBA agreement natin. Dahil dun sa agreement, kailangan doon ang batayan is LIFO. Yun yung last in first out. Yung mga manggagawang huling na hire, sila ang dapat maunang matanggal na hindi naman sinunod ni Nexperia. Kasi ang gusto niya, mamili na lang siya kung sino yung hindi niya gusto, sino yung lalo na kung mga supervisor ni-recommend, hindi kita favorite, ikaw yun. Hindi dapat ganon. Dahil may union tayo, susundin natin kung ano yung agreement na nasa CBA. Kung sino yung huling hini-hire mo, siya ang una mong tatanggalin. Bakit? Kasi mga bata-bata pa yun Pwede silang mag-apply ng trabaho sa ibang company. And then, meron ngang mga agreement na pag lumakas, pwede namang i-rehire, mga ganon. And then, may separation sila. So, yung kapag matanda ang tinatanggal natin, pag mga 50s, may hirapan yung mag-apply kung saan-saan. So, ang ginagawa, dahil nga doon sa ULP na tinatawag, pumayag na si kapitalistang Nexperia na ibalik yung past practice natin na agreement. So, nagwagi tayo doon. Dahil may union nga tayo at pinaglaban. So, hindi pa tayo tapos doon sa laban. Alam mo, may kinakaharap kami yung collective bargaining agreement namin sa ngayon. Yun yung wage increase. Nabalitaan nyo ba na ang Southern Tagalog, ang minimum wage ay 61 pesos? Hinati ito sa dalawang tranche. Una, 41. Then yung pangalawa, 20 pesos sa April ito. So sinabi ni kapitalistang Nexperia, dahil may CBA kami, meron kaming nakalagay doon na hindi kami talaga covered pag hindi kami minimum wage. Ang dadagdagan lang nila ay yung mga wala pang minimum wage. Gagawin nilang minimum wage, ganun. Sabi namin, napaka pangit naman yata, walang distortion, no? Kahit man lang 5 piso o 10 na madagdag doon sa above, wala daw talaga kasi may CBA kami. So okay, fine. Kasi may CBA naman kami. Ngayon na nag-CBA na kami, ang sabi nila, 17 pesos lang ang kaya namang i-increase sa inyo. Sobrang bigat sa loob namin. Bakit 17? 61 pesos nga yung minimum, di ba? Tapos yung mga above, 17 lang. Kung 590 na ang rate mo, dahil gagawin ka lang 520, piso na lang din naman na-increase sa'yo, di ba? So hindi tama. Sabi namin, bakit ganyang kaliit ang budget para sa amin? Tuwing nagsi-CBA tayo, bago tayo mag-bargaining, kinukuha natin yung income ng kumpanya. Yung last 3 years na kinita na, hindi yung ngayon, yung last 3 years pa, yun doon tayo mag-base at doon natin kukunin ang budget para sa increase. Sinabi nila, naapektuhan kasi kami dahil itong minimum wage, kasama to sa budget. Hindi po yan kasama. Compliance kasi nila yun sa gobyerno, mandated yun. Bakit nila doon ikakarga? Yun i-budget na yun dati pa. So dapat maging matalino tayo. Hindi pwede na basta payag tayo ng gano'n. At pangalawa, kung napapansin ninyo, saan ba kinukuha ang budget ng minimum wage? Kinukuha yon mula doon sa mga mamamayan. Kasi nagdagdag ngayon ng contribution ang PhilHealth. Kung mapapansin ninyo, last year, 279 lang yan. Nagiging 779, yung iba 860. Yung SSS contribution at yung tax natin. So lumaki yun. Kung tutuusin mo, across the board,
ang pag-increase sa lahat ng contribution ng government mandated contribution na premium ng mga yan, pero hindi naman across the board ang wage increase. Nakita nyo kung anong nangyayari? Pag-iisipin mo, lugi ang kami tumubo pa sila. Oo, nag-approve sila, pero lugi tayo. Hindi tayo lahat na i-increasean Pero lahat tayo damay sa pagtaas ng contribution. Saan natin kukunin yon? Di ba negative na? So hindi nagkasundo ngayon ang Nexperia Union at ang management. Habang naka-open line naman tayo sa communication, pero naka-post ngayon ang ating negotiation dahil hindi substantial ang ibibigay nila sa ating collective bargaining agreement. Hindi sapat. So kung makikita nyo, meron kaming panawagan dyan, CBA, huwag baratin. Multinational company yan pero binabarat, 17 pesos. Saan makakarating yon? 1/4 na kilong bigas, hindi kaya ang 1 kilo nun. Kahit korneto nga hindi kaya. One way pa masahe sa trangko. Negative pa kasi 20. So ito, igalang ang napagkasunduan sa ground rules na natin kasi dati tumatawad sila. January 1 ang effectivity nito. Gagawin daw nilang October. So hindi tayo pumayag. So ang ginawa naman ni management, okay na daw, payag na sila pero 450. So doon sa wage, hindi tayo nagkasundo kaya hindi pa tayo okay. Kaya patuloy tayong lumalaban ngayon. Bakit kami patuloy na lumalaban? Personally ako, gusto ko yon na i-share sa inyo dahil sa ngayon, unti-unti nang nawawala yung value ng mga manggagawa kahit pa tayo ay tapos. Ako personally, may anak ako, engineer na siya, pero tinatanong ko, mas malaki pa, umaganda pa ang benepisyo ko kaysa sa kanya. Anong mangyayari doon sa mga upcoming graduates natin at mga estudyanteng magtatapos? Ganun na lang ba ang aabutin nila? Walang benepisyo? Walang job security? Walang kasiguruhan? Kaya dapat naharapat tayo na mag-organize, magtayo ng union para ipaglaban yung ating rights. No, di ba? Naintindihan natin? Ba't kaya kami pumupunta dito sa UP, nagsishare kami ganito? Kasi gusto namin mamulat, maging aware ang mga estudyante. Ganyan ang kahalagahan. Ako lumalaban dahil nanay ako, may mga anak ako, may mga kakilala, kaibigan, pamangkin, o sino pang kasunod pa na pwedeng mag-benefit ng pinaglalaban namin. So yun lang no, kasi hindi ako pwedeng magtagal. Ang union namin ay lumalaban, hindi lang para sa manggagawa, bilang ina, babae, anak, para sa mga kababaihan. Lakasan natin, tindigan natin. At huwag kayong magbaliwala dyan, mga kalalakihan. Wala kayo dyan pag wala kami mga kababaihan. Wala kayong nanay. So, importante na suportahan ng lahat. Dahil ang laban ng kababaihan ay laban ng lahat ng mga manggagawa. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Dahil lahat doon may manggagawa. Maraming salamat po. Ang gandang hapon. Maraming salamat po sa union ng mga, syempre, ng mga manggagawa sa Nexperia, no? Doon sa pagbabahagi ng kanilang laban. Sige, chant nga natin. Sahod, itaas! Presyo! Presyo, ibaba! Okay. Commercial din po, no? Pwede rin po tayong mag-post online. Feel free lang po mag-post at gamitin natin yung hashtag na pulang pag-ibig. Yan. Dahil nabanggit na rin no, yung bigas, grabe, mapapadayat ka na lang kahit ayaw mo pa sana. Cheat day sana, pero mapapadayat ka, no? Ngayong October din ay buwan ng mga magbubukid. So, minamarkahan at ginugunita natin yung ating paglaban, no? Doon sa International Rural Women's Day, no, October 15, World Hunger Day na dapat World Food Day. Pero dahil gutom tayo lahat, no, World Hunger Day siya para sa atin. No, October 16 at syempre yung October 21 na pagkilos ng pambansang pagkilos ng mga magbubukid na syempre ang punot dulo nito ay yung PD27 na isang huwad na batas na pinirmahan no ni Marcos Sr. At syempre ano rin yun, parang structure din yun ng marami pang batas na nag-fail no doon sa reforma sa lupa. So ganun din yung mga na ibenta po mula doon sa Pulang Pag-ibig, no, mula September hanggang October ay mapupunta at sinusuportahan po yung mga kampanya natin sa buwan ng magbubukid. Sige, para hindi na rin natin patagalin pa, tinatawagan ang AMIHA, National Federation of Peasant Women, si Naizel Soriano. Nagulat siya. Sige, si Naikati po ba? Sige.
Sorry po, sorry. Sige, si Nay Cathy Estabilio, second nominee rin ng Gabriela Women's Party. Palakpakan natin. Siyempre, matagal na pinaglalaban ang karapatan ng kababaihang magbubukid. At ganun din, ika-38 po na anibersaryo ng Amihan Peasant Women ngayong araw. Ikaw, Faye, nakakagulat ka. Actually, hindi ako nasabihan na magsasalita. Kanina na lang. Pero talagang tinake ko yung opportunity na magsalita ngayon para mayroon akong libro. Alam mo yun? At nabanggit ko nga kay Faye na, ay, paano yun? Paano ako magko-comment? Hindi ko pa nabasa yung libro. Pero yung simpleng pulang pag-ibig at isinulat ng isang tanyag na kababaihan mula sa Russia ay inspirasyon na sa ating lahat. No? So, mula sa Amihan, ang organisasyon ng kababaihang magbubukid, syempre sinabi nila kanina, ako yung second nominee ng Gabriela Women's Party List. Kaya nagpupugay tayo sa lahat ng kababaihan. Syempre kay Faye, congratulations Faye, no? Sa inyong pagsalin dito sa libro na naisalin na pala ito sa iba't ibang lengguwahe. At ngayon ay magsisimbing inspirasyon ng maraming kababaihan na patuloy na nakikibaka para baguhin ang sistemang feudal na talagang ginagamit ng mga imperialistang bansa para talagang pagtubuan yung ating lakas, pawis at dugo para sa kanilang interes. So, gaya ng nabanggit ni Faye, ni Shara kanina, totoo nga naman, ironic, no? Dahil isang agricultural na bansa yung Pilipinas, ngayon talagang sinisibasib tayo ng mga iba't ibang kalamidad. Actually, bahagi na yung kalamidad sa ating buhay eh. Pero yun dahil inutil yung gobyerno, no? Parang itinali na tayo sa araw-araw na pagre-relief. No? Hindi na tayo natapos sa pagre-relief at inaasa pa ng gobyerno sa atin yung pagre-relief. Given na dapat trabaho niya yan. At dapat hindi lang simple ang pagre-relief, kundi talagang dapat may komprehensibo na siyang plano, programa, dahil sabi ko nga, bahagi na ng buhay natin yung kalamidad. At alam naman natin na yung kalamidad na dinaranas natin ngayon ay epekto yan ng pandarambong ng mga imperialistang bansa doon sa ating mga natural resources, no, sa bundok, sa reclamation, sa land use conversion, na talagang ipinagpapatuloy ng mga nagdaang gobyerno at ng higit lalo ng kasalukuyang gobyerno. At ang pinakabiktima dito ay walang iba kundi yung mga food security frontliners, no, na umaasa talaga sa biyaya ng ating likas yaman. So, yun, despite yung 75% ng ating population ay mga magsasaka, pero sila na ngayon ang pinakamahirap at nagugutom na sektor ng ating lipunan. No? At yan ay dahil sa yung mga productive resources ng ating bansa ay wala sa kanilang kamay. Nasa iilang Panginoong may lupa, nasa mga negosyante, mga nasa Kongreso at saka sa Senado, at higit sa lahat, nasa mga multinational corporations. At ang pinakahirap dito sa sistemang to ay walang iba kundi yung mga kababaihan. Kababaihang magsasaka, kababaihang mangingisda, at syempre yung mga kapatid nating katutubo, no? Yung mga natatabunan dahil sa landslide. Yung mga ngayon ay maraming mga kababaihan ang biktima namamatay sa mga kalamidad kasi doon sa aming research na nailunsad sa panahon ng Yolanda, dahil inililigtas nila yung kanilang mga anak at higit pa doon yung mga mahahalagang gamit nila sa bahay. Gaya recently dyan sa Montalban, no? Last year, yung isang nanay, may nakalimutan siyang bag, mukhang papeles yun ng kanyang mga anak, yung kanyang mga biodata at saka yung birth certificate ng kanyang mga anak. Pagkuha niya dun sa bag kung saan naroroon yung mga mahalagang papeles ng kanyang anak, gumuho yung kanyang tirahan, tangay siya kasama yung bahay niya. Samantala, nailigtas na niya yung kanyang mga anak. So, ganun yung nangyayari, no, na dapat magalit na tayo. No? Dapat yung mga talagang pinakamahirap, tayong mga mahihirap ay dapat magalit na kasi paulit-ulit na ito at tumitindi yung sitwasyon. Kailan tayo mamulat? Kailan tayo mamulat? At higit sa lahat, syempre, yung kagutuman.
yung kagutuman na recently naglabas ang PSA na tayo yung largest rice importer sa buong mundo. Nagbebeg ang gobyerno para mapagbentahan ng Vietnam, ng Thailand, ng China, ng mga iba't ibang bansa. Kahit ultimo Singapore na non-rice producing ay nag-i-import tayo sa kanila. It's ironic, no? sobrang nakakahiya, sobrang nakakagalit. Beggar siya para sa pagkain ng mamamayang Pilipino, pero yung ating mga magsasaka, nagmamakaawa sila para mabili ng makatarungang presyo yung kanilang palay. Makatarungang presyo dahil asan yung katarungan, hustisya dun sa 10 pesos, 14 pesos, 16 pesos, samantala ang cost of production sa 1 kilo ng palay ay 15 to 17 pesos. Yan ay dahil sa mga neoliberal policies ng gobyerno. Neoliberal policies na matagal na natin ibinabasura. Napaka-konkreto na yung mga karanasan natin sa mga neoliberal policies na hindi nito papaunlarin, hindi nito gagawin mababang presyo ang produktong ating ini-import. Bagkus ay inilulugmok niya yung ating mga farmers. No, inilulugmok niya yung ating mga local industries, lalo na yung industriya natin sa agrikultura. Kaya yung hindi kami magsasawang mga magsasaka na kahit paulit-ulit namin sasabihin sa media, sa iba't ibang klase ng media, sinasabi namin, ang tanging makapagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilhin ay dapat mula sa subsidyo. Dapat i-ensure ng gobyerno yung subsidyo nito sa ating mga magsasaka, i-ensure nito na yung mga productive resources, lalong-lalo na ng bukid, ng lupa, yung mga makinarya, technology, ay dapat hawak yan ng mga magsasaka para hindi pagkakakitaan ng mga mamayayaman, mga Panginoong may lupa sa kanayunan. You can just imagine, nag-English na ako, no? Imagine natin na ang tawag mo doon, yung halimaw, yung harvester, thousands ng mga kababaihan ang nadi-displace kasi trabaho nila yun mag-aani. Dahil sa kawalan ng trabaho, dahil inagaw na ng harvester, ang mga kababaihan dyan sa Isabela, dahil sa walang mapasukan ng trabaho, nangongolekta ng kaudang. Kaudang, tae ng baka. Yan ay pinanggagatong nila sa paggawa ng cups, no? Kasi maano daw talaga yun, malakas sa apoy, energy. Yung isang sako ng kaudang, 40 pesos, kulang pa sa 1 kilo ng bigas. Sabi ng mga nanay, wala kaming alternative. Gustuhin man namin magtrabaho, wala kaming mapasukan. Kung pupunta kami sa mga cities, wala kaming pamasahe. Di ba? Nakakagalit, no? Dahil yung mga nanay, sasabihin nila, yung mga trabaho na ayaw namin talagang labag sa aming kalooban, nagagawa namin dahil sa kahirapan. Kaya tayo dapat ay maningil. Tayo dapat ay maningil. Kasabay niyan, hindi lang siya simpleng ayuda. Ayuda country na yung Pilipinas. Wala nang ginawa kundi mag-ayuda ng mag-ayuda. Mga band-aid solution. Na yung ayuda na yan, pang 1 linggo lang yan, tapos na. Paano yung mga succeeding days, months, years? No? Kaya hanggat hindi napapaunlad yung ating industriya sa agrikultura, na siya dapat paunlad sa ating buhay, tapos at the same time, hanggat hindi nalalagyan ng mga basic industries, mapaunlad ang kanayunan, kasabay nung pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, yung mga subsidies, pag-e-ensure na may basic industries sa kanayunan para ma-mobilize yung napakalaking labor force kanayunan. No? Pangalawa, dahil sa kawalan ng basic industries, ipinaubaya sa mga private entities yung mga produkto ng ating mga magsasaka. Maalala niyo yung mga kamatis na sisira. Maalala niyo yung mga sibuyas na itatapon, mga bagyo vegetable na itatapon dahil sa kawalan ng post-harvest facilities.
Dahil sa kawalan ng post-harvest facilities, talagang binabarat yung presyo ng mga magsasaka, presyo ng produkto ng mga magsasaka. Kapag naging tomato sauce yung kamatis, hindi na kayang bilhin ng mga magsasaka yun dahil sa hirap nila. Yung mga tubuhan, kapag naging asukal yung inani ng ating mga manggagawang bukid sa tubuhan, kapag naging asukal yung mga tubo na yun, kapag bibili yung mga manggagawa sa tubuhan, yung tig-piso, hindi nila kayang bumili ng 1 kilo dahil sa liit ng kanilang mga sweldo. Yung social cost ng kahirapan, napakatindi sa mahihirap. May isang na-interview ako sa Batangas. Recently pumunta ako doon eh. Yung isang nanay na nakapila yung asawa niya para maggiling yung tubo, more than 1 week na hindi pa umuwi yung lalaki, iniwan na niya yung asawa niya. Social cost, no? Epekto yan ng kahirapan. Dahil wala nang makain yung mga anak niya, iniwan na niya yung asawa niya. So yung ganun nangyayari ay konkreto sa ating, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. No? At kailanman, wala tayong maasahan kay Marcos. Sa budget ng Department of Agriculture, napakaliit. No? Almost 2% sa national budget ang budget ng ating agriculture. Paano niya mai-ensure na mapalakas nito ang ating industriya sa agrikultura? Kaya hanggat si Marcos ay nandyan, inaasahan natin na patuloy na napakataas ang presyo ng pagkain, lalong-lalo ng bigas. Inaasahan natin na tuloy-tuloy ang higit lalo na pagpasok ng mga imported na produktong agrikultural sa ating bansa. At ang mga kababaihan ang talagang bumabalikat sa mga ganitong crisis after crisis na nararanasan ng ating bansa. So itong libro ay napakahalaga, no? Napakahalaga sa atin dahil bagamat hindi ko pa nabasa, ay napakahalaga. Pinapakita yung iba't ibang mukha ng kababaihan na hindi lang nanay, hindi lang asawa, hindi lang may bahay, kundi kasama, napakahalaga yung role niya sa kilusan para sa pagbabago. At alam naman natin na ever since kahit nung panahon ng October Rev hanggang sa ngayon ay napakatindi ang pagsasamantala sa hanay ng mga kababaihan. Dahil sa napakatinding na yung imperialistang sa atin lahat hawak na niya, no? Talagang hawak na niya lahat yung buhay ng mamamayang Pilipino. At kahit yung ating mga natural resources ay hawak na nila. Kaya mula dito ay syempre magiging inspirasyon, tiyak yung libro na sinaling ni Faye ay blockbuster, no? Tiyak magiging blockbuster dahil isang napaka-inspiring story ng isang babae. Mabuhay! Salamat, Nay Cathy. Grabe no, napaka-simple lang naman nung usapin ng pagkain, no, na yung kagutuman, tatagos pala siya sa mga problema sa pamilya, tatagos siya sa problema sa personal, no? Napaka-simple lang dapat lang suportahan ng gobyerno yung ating mga magsasaka at yung local production para wala na sanang nagugutom. Pero dahil hindi ito ginagawa, no, mapapa-English ka talaga na could you just imagine? Sige. So, ngayon naman, bakit ba ang usapan natin ay merong kababaihang manggagawa at saka kababaihang magbubukid, no? Para iugnay, no, at ipaalala sa atin bakit napaka-importante na kasama yung ating mga kababaihang magbubukid sa usapan ng karapatan ng mga kababaihan, no? Tinatawagan na natin for real si Naizen Soriano ng Amihan National Federation of Peasant Women. Palakpakan po natin. Sige, magandang hapon. Sa totoo lang, nabasa ko na yung libro. Natapos ko na ito. Nakikita natin na, kasi, yun, sige, simulan ko na lang muna dun sa dapat na topic ko. Kung titingnan natin sa kasaysayan,
ang mga kababaihan ay sila yung unang magsasaka, 'di ba? Ang mga lalaki hunters, 'di ba, nung primitibo komunal, na kung saan ay sila yung nag gatherer muna sila ng mga prutas, mga gulay. Pagkatapos, yung mga pinag-anuhan nila, yung basura, tinatapon lang nila, nakita nila tumutubo pala ito. No, pati yung mga buto ng mga prutas na kanilang kinakain. Kaya, naisip nila, bakit kailangan palang alagaan ito at palakihin para hindi na pagmamunga ito, di hindi na kami palayo na yung aming pinupuntahan para maghanap ng mga pagkain. Di ito, inalagaan nila. Gayon din, yung nahuhuli ng kanilang mga asawa na mga baboy damo, usa, o kung anumang mga hayop, pagbuntis, dahil madami pa naman, meron pa namang isda sa ilog, at may hipon, at mga kung ano-ano pa, may gulay, yun na yung wag natin patayin. Pinapaanak muna nila. At yun ang ginawa din nila, inalagaan din nila. Kaya sila yung nag-develop talaga ng agrikultura. Pero sa pag-unlad ng panahon, ang mga lalaki, nakaimbento talaga ng mga armas, at yung mga tools, no? Na kung saan, kung dati barok lang yan, barok style, nung bandang huli, may sibat na, hanggang sa yung mga itak, mga kung ano-ano, no? Hanggang sa yung iron na-develop na rin nila. Sila yung mga unang naging panday. Ang babae, ang naiimbento pa lang, ay gamit sa bahay. Basket, sandok, mga baon na ginawang pinggan, o mga kung ano-ano. Hindi talaga pamproduksyon, kundi pang-reproduksyon, di ba? Kaya, nung nagamit ng mga lalaki yung kanilang mga armas para manakop pa ng iba-ibang mga tribo. At ito yung naging naging malaalipin, ito na yung pinapatrabaho nila, malaalipin at malakomunal, hanggang sa naging malapyudal, malaalipin, at hanggang sa naging feudal na. Nung panahon ng mga Kastila, feudal na yung sistema na umiiral na na sa lipunan. At lalong pinalala ng mga Kastila. Itinali sa bahay ang mga babae, no? Na pinaging babawan ng mga lalaki. No, kaya nga sabi yung belo nasa ulo ng babae, yung nasa lalaki, nasa kanyang balikat, para babalikatin daw ng lalaki ang responsibilidad sa kanilang pamilya, at si babae ay magpapalukob sa kanyang asawa. Papailalim siya. Kaya parang ganun na yung naging kasaysayan natin, na ang mga babae ay napailalim at talagang itinali sila sa bahay, no? At kailangan ay para sa anak, sa asawa, maglingkod, maging relihiyoso, magpalengke, at kung ano-ano pa. Kaya yung pati mismong yung agrikultura, nakontrol na rin to ng mga kalalakihan dahil nga sa pag-unlad ng mga gamit sa production, no? Ito yung kanilang kung saan sila yung nangibabaw. Kaya sa panahon na yung mga kababaihan, yung nasakop tayo ng mga bago pa masakop actually ng mga Amerikano, ang mga babae ay kailangan na rin lumabas, at saka natuto na rin sila paano ipoproseso din, yung sa mga kooperatiba, kailangan palakasin yung kanilang mga sobrang produkto. Kaya paano nila gagawin ito? Ito yung binhi ng pagiging manggagawa. Diba? Processing muna, manufacturing, yung paghahabi, at mga kung ano-ano pa, na babae ang mga gumagawa, karamihan. Kaya ito yung naging binhi ng pagiging manggagawa, at hanggang sa umunlad na ng umunlad ang kalagayan, ang sitwasyon, yung teknolohiya, pero ang mga babae, naiiwanan pa rin yung kaisipan na feudal,
at saka malapyudal, hanggang sa yung iba umaangat na nagiging burges naman, no? Na kung saan ay hindi rin naman para palayain ang kanyang sarili, kung hindi yung sistemang burges na kung saan ay parang gusto niya free, hindi mo maintindihan anong klaseng free, hindi naman malaya talaga, no? Kaya yung feminismo na sumibol ay hindi naman talaga ganun kalinaw, At nito na lang later na kung saan ay sa pamamagitan nga ng mga pag-uunyon, sa pamamagitan ng nung nagkaroon na ng mga revolusyon sa ibang bansa at naipagtagumpay nila yung kanilang pinaglalaban, nakita yung kahalagahan din ng mga kababaihan, no? Na kung saan kung hindi lalahok ang kababaihan sa pagre-revolusyon para sa pagbabago, ay hindi maipapanalo ang bayan. Dahil maraming ginagampanan ng mga babae para palayain, para magpalaya din. At sa totoo lang, hindi sila masyadong halata. Pagka sa mga communication, sa mga kung ano-ano, mga gawain, at saka sa yung mga ibang gawain na dahil ikaw ay babae, parang iano mo dun sa libro, ang inaayos niya yung bahay para doon sa mga kababaihan, na ang pamilya, yung communal, para sama-sama sila na yung pagkain nila ay maipoprovide at kung paano mura yung bahay na kanilang tinutuluyan, sama-sama sila doon, tulong-tulong, na kung saan ay mga banggagawa din sila, at nasa community. Pero siyempre, dahil noong na yun, nagsisimula pa lamang yung panahon na yun nasa libro, kaya hindi pa talaga develop yung mga kaisipan din ng mga kababaihan. At mismo mismo sa kilusan, hindi pa develop yung mga patakaran kung paano talaga yung pagpapamilya, yung revolusyonaryong pagpapamilya, at yung mga dapat na yung pagtingin ng sa babae at lalaki. Kaya makikita natin doon sa mababasa natin doon sa libro, yung lalaki may asawang kasama, meron pa rin siyang asawa na iba pa, sa ibang bahay, na kung saan ay ibinabahay, ginagastusan, Pero paano yung patakaran kaugnay dito? Kaya parang ganun yung na dahil hindi pa nga develop kung paano, pero dahil ang tingin nila mahalaga din yung papel ng lalaki, hindi nila mapatalsik. Mahalaga yung kanyang papel na ginagampanan doon sa kanyang gawain. At ganun din, yung si Basya, medyo nag-aalangan din kung paano yung kanyang gagawin. Kaya bali ganun yung sistema nga na umiiral. At dahil sa kalagayan natin sa kasalukuyan, ang maraming mga pagkakataon talaga na kailangan nating harapin talaga yung pagpapamilya, kung paano ba, kung tayo ay nasa isang kilusan, na kung paano dapat ay kailangan ng pagbabago. Na hindi lamang sa pagitan ninyong mag-asawa, kung hindi, paano mo din gagawing revolusyonaryo yung iyong mga anak? Paano mo din sila mapapakilos para sa ganon, yung sinasabi mo, paano na yung second liner mo? Kung hindi naman susunod din sa yapak mo. Kaya parang ganon din yung kailangan natin, paunlarin pa rin talaga ang kung paano at yon yung kaya nga meron tayong mga programa kaugnay sa bata na kailangang i-develop pa rin natin, suportahan natin kasi sa ngayon nagsisikap yung ating mga organisasyong pambata para ito yung maging tuntungan ng pagpapaunlad din ng kaisipan ng mga bata na maunawaan nila kung ano yung ipinaglalaban ng kanilang mga magulang at kung bakit nangyayari itong ganito sa ating lipunan. Kaya, yon yung napakalaki ng ugnayan natin. Sinasabi na
kaming mga magsasaka ang pangunahing puwersa kasi kami yung pinakamarami at hindi na natatap doon sa kanayunan kami ang mga reserve force, no? Pero kung mapapaunlad ang kanayunan, papaunlarin yung kanayunan, magkakaroon ng hanap buhay, ito rin yung magiging mga manggagawa later on, mapapalaya natin, no? Yung ating mga kaisipan, mapapalaya natin yung makakalaya tayo sa kahirapan at kagutuman. At kung saan ay ito yung maglulunsad ng isang bagong lipunan na hinahangad natin. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang ating pakikibaka. Hindi lang ang isipin natin ay yung ating sarili bilang babae, bilang na sa pamilya mo lang. Kung hindi kumikilos ka bilang isang babae, bilang isang ina, bilang isang kasama para baguhin ang sistema ng lipunan na siyang naglulugmok sa atin sa kahirapan at lalo ng kailangan talaga nating mapuot para lalo tayong makapagmahal. Kaya, yung ating pagmamahal sa bayan at ang ating puot doon sa nangyayaring sistema, ang siyang mag-uugnay sa atin kung paano tayo lalaban. No? Malinaw sa atin sino ang ating kaaway at kung sino yung ating kaibigan. Kaya yon, maraming salamat. Maraming salamat, Naizen, no? Doon sa pag-uugat, bakit ba merong mga malapyudal na pananamantala, kung paano naapektuhan pati yung kultura at yung mismong pagtingin ng babae sa sarili niya, no? Dahil nga, ito yung ating lipunan sa kasalukuyan. So, mag-chat lang din tayo, no? Tunay na reforma sa lupa, ipaglaban! Ipaglaban! Okay, gayon din, syempre yung mga tulad nung Amihan National Federation of Peasant Women, meron ding volunteer org, no? Merong rural women advocates kung gusto nyong sumali, mag-ambag, no? Doon sa cause at paglaban ng mga kababaihang magbubukid. Gayon din, syempre yung iba pang mga organisasyon sa mga magbubukid. So, sige, para hindi na natin patagalin, tinatawagan natin si Binibining Roda Tahon, isang guro at manunulat at kasapi rin ng Gantala Press para iugnay ang pulang pag-ibig sa kultural na gawain ng pagsusulat, pagsasalin at pagbasa. Sige, palakpakan po natin. Hirap naman pong pantayan ng mga nagsalita bilang napakatapang at sobrang ganda ng mga binahagi nila. No? Akin po ay medyo hindi naman akademiko, pero siguro maikling pagbabahagi ko lang din ng aking pagbasa doon sa libro. Napakaganda nung Red Love. Nabasa niyo na ba? Sa mga hindi pa nakabasa ay bilhin niyo na po at basahin dahil napakaganda niya. No? Syempre, hindi naman siya super ganda, pero maganda siya, ganyan. Interesting yung libro dahil marami siyang ipinapakilala sa atin na konsepto, no? Lalo na sa mga hindi pamilyar sa kilusang revolusyonaryo na ano bang tawag nito? Hirap namang i-explain, no? Pero ibig ko sabihin, sa maraming hindi pamilyar sa gawain ng mga revolusyonaryo, doon natin makikilala. Meron kasing idea, yung mga iba na pag revolusyonaryo, wala na raw silang pakiramdam, wala na silang feelings, no? Puro na lang gawain, puro na lang masang anak pawis, ano pa ba, mga termino nila, puro na lang pakikibaka. Pero, doon sa libro, marami tayong matututuhan, marami tayong mapagtatanto na tao rin naman yung mga revolusyonaryo. Yan. Si Faye, si Faye, chinismis. So si Faye, syempre, ang kalakasan kasi nung libro ay yung manunulat, hindi siya, bagamat nakapagtapos at nakapag-aral at isa siyang intellectual, no? Iba siya doon sa mga karaniwang nagsasali ng mga akda dahil yung mga karaniwan, yung mga nagsasali ng akda, may mga libro, 'di ba? Ay mga nanggaling sa akademya. Pero si Faye ay ayun nga, tagapagtatag ng Gantala Press, feminista, makata, editor, at syempre bukod pa doon, nagsusulong ng karapatan ng kababaihang magsasaka at manggagawa. Yun kasi yung isa sa mga magandang
tignan natin yung paninindigan din nung nagsasalin dahil political naman ang pagsasalin, no? Hindi malayo yung salin doon sa original na akda. Kung makikita natin, kung babasahin nyo doon sa, ano to, Marxist archive ba ito, na yung akda, English, sa English kasi siya isinali, no? Hindi naman nagbabasa yata ng Ruso si Faye. So, unless marunong siyang mag-Ruso, no? Na hindi ko nga ma-pronounce ang mga pangalan. Kung mababasa nyo, napakahirap i-pronounce ng mga pangalan. Buti na lang may palayaw si Basilisa. Diyos ko, Basha pala yun. Di ba? Kabasyok, ganyan. So, may mga pagkakataong nakakatawa. Di ba? Matatawa. Hindi ko na, mahirap pala maging spoiler. So, huwag na tayo hindi ako magsuspoiler dito. Pero maraming pagkakataon na nakakatawa para kayo nanonood ng teleserye. Yung mga dialogues mismo ni Vladimir at ni Volodya at saka ni Vasha ay nakakatawa. Para ka nga talagang nanonood ng teleserye noong 1970s. Ganon siya. No, pero yung siguro dun sa kalakasan ng libro ay naisali nito do sa nailangkap ng manunulat o ng tagasalin yung mga salita tulad ng bana, ng lakay, ng asawa, at saka yung mga pamilyar na termino tulad ng kasama, HQ, proletariado, na kung tutuusin, ginagamit siya, no, jargon siya sa mga organisasyong revolusyonaryo, pero syempre doon, mas naiintindihan natin yung konteksto, bakit pala ginagamit ang mga terminong ito. Pati yung communal na pamamahay, no, doon makikilala nyo yung paano ba sa buhay ng mga komunidad, yung komunal na buhay, no, sama-sama silang kumakain, nag-share sila ng mga pagkain sa isa't isa, sama-samang nagdadamayan. Yan. Ang init. Diyos ko, day. Hindi ito yung unang salin, no? Kasi sa English, ano ba naman to? My God. Sorry po ang arte ko. Ayan, hindi ito yung unang salin nito kasi nga nabanggit ko kanina, salin na siya sa English, no? Pero si Faye lang yung nangahas na magsali nito sa ganitong sa Pilipino, no, ng isang mapangahas na akda. Madalas kasi yung mga sinasaling akda yung popular talaga. Pero ito, ang kaibahan nito ay bukod sa ano na siya. Ano tawag dito? Yung hindi yung lumang-luma, yung free na siya, no? Free na talaga. Hindi na siya kailangan ng hindi na niya kailangan ng copyright. Ay mapangahas na akda kasi ito. Hindi siya tulad ng ibang akda na napaka-estetiko. Ito kasi straight to the point na revolutionary work. No? So, in a way, isa itong feministang pagsasalin dahil bumbaka nga ito sa tradisyon ng pagsasalin na patriarchal at nakabatay sa kumbensyon. At saka reflexive yung akda dahil yung tindig ng author mismo at doon sa kanyang pagpili ng akda, doon natin tignan yung wow, humangin. Ay, hindi pa ang bulaklak. Sorry po. Ang dami ko ng eme. Ayan, napaka-reflexive nung akda kasi bukod sa tindig ng manunulat, yung pinili niya talagang akda, no? Yung pagpili niya doon sa akda mismo dahil, di ba, madalas yung mga canon works yung tinatranslate. Pero ito, hindi naman ito ganun kapopular sa atin, no? Sa Pilipinas. Hindi siya sikat. Pero ito yung mga magagandang highlight ng libro. Una yung double burden sa kababaihan. Yung pag-aasikaso niya sa kanyang sariling buhay, sa kanyang asawa, sa buhay ng komunidad na kanyang pinaglilingkuran ni Vasha, at saka sa mismong kilusan, no, yung kanyang community work. So, triple roles ng kababaihan, nandiyan yung productive, reproductive, at saka yung kanyang community management roles. Pangalawa, yung karasang nakabatay sa kasarian. So, makikita nyo dito, pag nabasa nyo, secret na lang yon para hindi spoiler. Pero, may iba't ibang layers ng karahasang nakabatay sa kasarian, no, bilang isang babae at bilang isang sa loob din ng kilusan. Ganun din naman, no. Ang revolusyon din ay bilang isang gawain at hindi lamang isang trivial na pangyayari sa kasaysayan. Siguro ito yung isa sa mga highlight nito na ang revolusyon sa Russia ay hindi lamang trivial. Katulad din ng revolusyon sa Pilipinas, hindi siya trivial, no? Hindi lang siya pangyayari sa kasaysayan, kundi isa siyang
nagaganap pa rin siya at marami pa rin iba't ibang pamamaraan ng pagsasagawa nito. Pinakilala din dito kung paano maging manggagawa ang halaga ng pag-uunyon. So, napakaganda at nagsalita ang mga kasama natin mga unionista. Pagbubuo ng komunidad, no? At yung relasyon at sexualidad. Hindi mailalayo dito yung hindi naman hiwalay kasi yung personal sa politikal. Isa ang saling ito sa ambag sa pagbibigay ng boses sa kababaihang manunulat. Halimbawa, marami ng kababaihang manunulat na nagsalin tulad ni Rosario Lingati Guzman, Walhati Bautista, Luna Sikat, Wena Festin, Joy Barrios, lista ko na silang lahat, Pau Hernando, Lilia Quindosa Santiago. Ngunit natatangi yung pagsasaling ito dahil napakamapangahas niya na hamunin yung karaniwang mambabasa upang ipakilala yung revolusyon bilang isang larangang masalimuot at mahirap. Ngunit binubuo pa rin ng mga tao. Mga taong umiibig, syempre, nasasaktan, nagkakamali, nagwawasto, bumabangon, at nagpapatuloy. Mayroong maling pananaw ng isang revolusyonaryo ay purong lamang gawain at pakikibaka. Ganito ko siya in-introduce kanina. Pero yung pulang pag-ibig, na ang revolusyonaryo na tulad ni Vasha, Vasyuk, at Basilisa, ay napupuot at nagmamahal din. Ang revolusyonaryong mga naratibong tulad ng pulang pag-ibig ay dapat bigyan pa natin ng pagkakataon para sumikat, para basahin, at nang maunawaan ng lahat yung katiyakan at kawastuhan ng revolusyon. Yun po, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat, Binibining Rodad, no? Doon sa pagbasa. Syempre, explore paano pa natin siya pwedeng basahin, no? At syempre, salamat na hindi ka nang spoil sa libro, no? Syempre, maganda rin. Ako personally, maganda yung may gabay, may footnote, no? May paliwanag, ano ba yung mga terms na pwedeng hindi natin agad magets kasi Filipino reader. Pero, na-explain at may pagtatangka, no? Nagabayan tayo dun sa pagbabasa natin. So, ayun, syempre, napakaganda, no? Muli, merong binebenta ang Gantala Press sa mga libro, hindi lang yung Pulang Pag-ibig. Meron din kaming sa RUA, meron kaming mga zine na pwede ninyong tignan, no? I-browse at bilhin. Okay, no? Para naman sa ating huling tagapagsalita, sana okay pa kayo. May pagkain po tayo dyan. Meron po tayong kape, self-service na lang po. Tinatawagan natin si Professor Sara Raimundo ng UP Center for International Studies at Bagong Alyansang Makabayan para magbahagi po ng patuloy na halaga ng Revolusyon Ruso. Palakpakan po natin! Maraming salamat at mapulang araw sa ating lahat. Yung assignment ko kay Faye ay magbigay ng ilang punto tungkol dun sa patuloy na kabuluhan ng Revolusyong Ruso sa ating pakikibaka. Simulan ko na. Noong Nobyembre 7, 1917, naging posible ang tila imposible sa napakahabang panahon ang pagkamit ng mga manggagawa at magsasaka ng karapatang lumikha ng isang estadong sosyalista sa Russia. Inokupuhan nila ang mga pabrika at pribadong ari-arian mula sa mga naghaharing uri. 107 taon na ang nakalipas. May dalawang umiiral na ideya sa yanig na dulot ng Revolusyong Ruso. Magkatunggaling ideya ang tinutukoy ko. Ang una ay mga pagtutuon sa material na kasaysayan ng revolusyon ito. Ang mga nakamit at kinahinatnan nito para sa uring proletaryado. Ang ikalawa ay may pagtuturing din sa mga nakamit ng Russian Revolution na may magkahalong pagmamaliit at sandamakmak na pagbabaluktot sa nadudulo sa aral ng burgesya para sa uring proletaryado. Hindi na kayo makakaulit. Bigong-bigo kayo. Mahirap sumandig sa ikalawa, hindi ba? Una, hindi naman tayo mga burgis o bahagi ng naghaharing uri na nagtatamasa sa pananamantala at kapihan ng nakararami. Sa makatwid, isang mahalagang aral ng Revolusyong Ruso sa atin ay ang malinaw na pagsasapraktika nito ng makauring pagsusuri at pagkilos.
kapag sinabing bawal mag-unyon o bawas-bawasan ng oras sa pag-oorganisa ng unyon, hindi ito interes ng ating uri. Kung interes ng management kundi interes ng management na makakapitalista. Bagamat nakasalalay sa mga manggagawa ang patuloy na produksyon sa pabrika o anumang mahalagang trabaho sa mga opisina, tila mas mabigat pa rin ang solusyon ng management o mga boss na bawas-bawasan o kung hindi man tigilan na ang pag-oorganisa ng unyon. Mabigat hindi pa dahil takot ang nakararaming manggagawa. May basihan ang takot. Sa isang malapyudal at malakolonyal na lipunan tulad ng Pilipinas, napakaraming reserba ng paggawa sa hanay ng mga malaproletaryado na kalakhanay walang trabaho o nasa informal na sektor. Sila ang posibleng ipalit sa mga matitigas na ulo sa pabrika. Sa kanayunan, maging ang mga magsasakang walang lupa at nakapaloob sa sistemang sahuran ay dumaranas din ng ganitong hadlang sa pag-oorganisa sa sarili. Mas malala pa nga dahil massacre at EJK agad ang ipinapataw sa kanila. Sa madaling salita, ito ang nagtutunggaliang praktika sa ating panahon. Ang pag-oorganisa ng uring proletaryo para sa makauring kapangyarihan at ang pagpipigil sa pag-oorganisang ito sa pamamagitan ng panggigipit, paniniil, pananakot, pagpatay, pagdukot at pangmamasaker ng burgesya at estado. Malinaw ang pagkakaiba ng dalawa. Ang una ay para sa nakabubuhay na mga kondisyon ng paggawa na may dulot na alwan, dignidad, ligaya sa buhay. Ang ikalawa ay para pigilan ito sa pinakamararahas na mga pamamaraan. Wait lang. Hindi ko mabasa kasi maliit. Tugon dito ng Rebolusyong Ruso, mahigit 100 taon na ang nakalilipas, hindi na ito maaaring magpatuloy. Wawasakin namin ang estado poder at aagawin namin ito at patatakbuhin na naaayon sa kapangyarihan ng proletaryo ang nakararami. Ang ikalawang mahalagang aral ng Rebolusyong Ruso ay ang pagsasagawa ng isang matagumpay na revolusyon sa isang bansang nasa laylayan ng kapitalismo at imperialismo. Giniit ni Lenin, leader ng revolusyonaryong Russia, na ang mga revolusyon sa epoko ng imperialismo ay maisa sa katuparan sa mga bansang may pinakamahinang kawing dito o ang bansang weakest link sa pandaigdigang sistema ng kapitalismo at imperialismo. Dito, madudugtong ang isa pang obserbasyong ginawa niya hinggil sa aristokrasya ng paggawa o labor aristocracy sa kanluran. Bagamat may mga batayang kaisahan ang mga uring manggagawa sa buong daigdig, lumikha ng di pantay na mga kondisyon ng paggawa ang imperialismo. Sa isang imperialistang sistema, mas matindi ang kaapihan ng mga manggagawa at magsasaka sa mga bansang saklot ng imperialismo. Ang matinding kaapihang ito ay may dalang relatibong pakinabang naman sa mga manggagawa sa mga bansa sa kanluran, sanhi ng imperialistang pandarambong sa kanilang mga estado. Mula sa malayong agwat ng sahod hanggang sa presyo ng mga bilihin, matutunghayan ang ganitong realidad. Ang sinasabi ni Lenin ay may pagheheling dulot ang realidad ng labor aristocracy sa mga bansa sa kanluran sa pagkilos ng mga manggagawa doon at may epekto sa antas ng militansya at kompromiso na handa silang suungin. Samantalang, ang mga aping uri sa mga bansang pinakamahinang kawing ng kapitalista o weakest link ay may makitid na pagpipilian, pagtatagumpay sa pakikibaka o kamatayan. Mula sa gutom, kawalan ng akses sa serbisyong pangkalusugan, walang bahay o mula sa pasismo ng Estado at iba pang makauring paniningil sa mga lumilikha ng yaman sa daigdig. Sa makatuwid, nilinaw ng Rebolusyong Ruso na mahalaga ang national question, ang usapin ng bansa at pagtatagumpay ng uring manggagawa at magsasaka.
Kung gayon ay mahalagang nakaangkla ang mga organisasyon at unyong manggagawa at magsasaka sa isang bisyong lampas pa sa sektor nila, kundi isang pakikibaka na nakabatay sa interes ng mga uring ito na may pambansa at demokratikong tanaw patungong sosyalismo. Tayo sa Bagong Alyansa Kamakabayan ay patuloy na nagpupunyagi sa pakikibaka para sa pambansang paglaya sa pamamagitan ng kilusang nakabatay sa alyansa ng manggagawa at magsasaka at ng demokratikong interes nito kasama ng mga ibang sektor na may patriotiko at demokratikong tindig sa usaping pambansa o national question. Ang tindig na ito ay anti-imperialista at anti-pasista. Hindi nagpagupo ang Union Soviet sa mga imperialistang sabotahe rito simulat sa pool ng pagtindig nito sa estadong proletaryo. Sa yugto ng pasismo sa Alemanya, mga hukbong Sobyet ang nanguna at nagsakripisyo ng libo-libong buhay para talunin ang pasismo ni Hitler. Sa North Vietnam, sa pamumuno ng sosyalistang si Ho Chi Minh, hindi umubra ang mga mararahas na taktikang digma na gamit ng imperialistang US sa Pilipinas sa pamamagitan ng Central Intelligence Agency o CIA, ang tambalang Ramon Magsaysay at Edward Lansdale na naghasik ng matinding parusa sa mga anti-imperialistang hook. Ano ang pagkakaiba? Bakit umubra sa Pilipinas at hindi sa Vietnam? Dahil konsolidado at may malawak at malalim na sandigan ang Partido Komunista doon sa panahong iyon. Kaya nagawa nilang talunin ang mga mabagsik na gera na dala ng imperialistang Estados Unidos. Kung gayon, ipinakita ng mga sosyalistang bansa ang halaga ng pambansang paglaya na nakabatay sa organisasyon ng proletariado, ang Partido Komunista. Ang ikatlo at huling aral, pero hindi doon nagtatapos ang mga aral, ay kaugnay ng ikalawa sa usapin ng organisasyon. May hinaharap na tipo ng biktima ang mga burgis. Mula sa burgis na media, mga institusyon at unyon sa kanluran, susuporta sila sa ating paglaya kung tayo ay mga perpektong biktima. The perfect victim, ika nga ng kritika mula sa mga feminista. Ayon sa feministang kritikang ito, hanap parati ang babaeng perfect victim ng batas, ng husgado, ng barangay, ng mga komite ng gender grievance, hanggang sa mga usapan sa opisina, eskwela, pagawaan, sa kanto, sa mga sari-sari store. Kapag may abusong sexual ang anumang karanasang ginawa o karahasang ginawa sa isang babae, ang tinatanong agad ay, ano ba ang suot niya? Paano ba siya magsalita? Baka naman palaban pa. O baka naman babaeng pasaway. Baka naman liberated. Baka naman kasi nagger. Baka naman gold digger. Baka naman talagang pokpok. Baka naman kasi puta. Ibig sabihin, may kondisyon sa paglapat ng mga karapatang pantao para sa mga kababaihang inaabuso. Hindi ito eksklusibo sa usaping kababaihan. Ganito rin sa usaping kilusan. Makikisimpatya at susuporta at kakampi kami sa inyong pagkilos kung kayo ay perfect victim. Anong ibig sabihin? Yung aping-api at walang kalaban-laban. Yung hindi organisado. Yung walang unyon. Yung walang demokratikong prente. Yung walang partido. Yung walang hukbo. Yung walang kagyat at pangmatagalang plano para sa pagkamit ng tagumpay. Kabaligtaran ng lahat ng pagtataya at isinubuhay ng mga revolusyonaryong katulad ni Alessandra Kollontai sa Pulang Pag-ibig, matutunghayan ng mas malawak na mga aspeto ng pagrerevolusyon, ang pakikipagrelasyon sa kapwa-tao sa iba't ibang mukha nito. Ngunit may pagdidiin sa mga kiwal at piglas mula sa luma ng mga usaping sexual at kasarian habang nagrerevolusyon. Para kay Kollontai, hindi pansamantalang pagpasok sa personal na buhay ang punto ng nobela, kundi ang pagbasag sa mga nakagawiang pananaw sa buhay. Likas sa pagbabago ng lipunan ng pagbabago ng mga pananaw at aspirasyon. Ginawang hiwalay ng kapitalistang lipunan ang personal at ang pampubliko
Dahil hindi natin pwedeng masapul ang kaugnayan ng ating danas na hirap sa labas ng pagawaan, kasama na ito ang mga ugnayan natin sa kapwa-tao, sa pagawaan o sa lugar ng trabaho mismo. Kailangan hiwalay. Kailangan manggagawa at magsasaka o empleyado tayo para sa kapitalismo at hindi kapitalista at hindi at para sa kapitalista at imperialista. Hindi natin maaaring masuri, malaman, masapul at pag-igihan ng ating pagsusuri sa ating danas, kaugnay ng ating paglahok sa produksyon. Sa pulang pag-ibig, lumikha ang babae at ang uring proletaryo ng lipunan sa pamamagitan ng revolusyon na para bang walang uubrang sagka o limitasyon sa usapin ng paglaya. Ito rin ang tungkulin at pangako ng ating pakikibaka. Mabuhay ang Rebolusyong Ruso, mabuhay si Alessandra Kollontai, mabuhay ka, Faye Cura. At malayo ang mararating ng pagsasali na ito. Titiyakin ito ng lahat ng narito ngayon. At syempre, mabuhay ang sambayan ng nakikibaka. Maraming salamat, Ma'am Sara, no, doon sa pagtatalakay ano ba yung kasaysayan ng mga nagdaang revolusyon sa ibang bansa, paano ma-apply natin at paano natin susuriin sa unique din naman nating context, no, at kung paano din dapat magpatuloy na dahil kung nagawa din ng iba magtagumpay, sure na kaya natin. No, syempre bago natin mapakinggan yung nagsalin, no, doon muna tayo sa magkakaroon tayo ng cultural na pagtatanghal mula sa Tambisan sa Sining. Palakpakan po natin at magkakaroon din sila pagkatapos ng message, no, mula sa Women's Committee nila. Palakpakan po natin. Okay, sige, habang nagse-set up pa yung Tambisan, no, pakinggan muna natin yung kanilang women's desk para sa mensahe ng pakikiisa. Hello po, maalab na pagbati. So, mula sa Tambisan sa Sining, maalab na pagbati sa Gantala Press, kay Ate Faye Cura, at sa lahat ng nagsumikap sa pagsasali ng Pulang Pag-ibig ni Alexandra Kollontai. Bukod pa sa selebrasyon ng sining, wika at panitikan, nandirito tayo upang kilalanin ang revolusyonaryong pag-ibig bilang isang mapagbuklod na aspekto ng ating pakikibaka. Revolusyonaryo ang pag-ibig sa makauring ugat nito at sa paglalandas nito sa panlipunang pagbabago. Bunga ito ng pinagbuklod na adikain at interes ng masang inaapi at lahat ng nakasandig sa pagwawaksi ng pangaapi. Ang revolusyonaryong pag-ibig ay ang pinakadakilang pag-ibig na iaalay natin dahil langkap ang kahandaang tuldukan ang lahat ng anyo ng pangaapi at pananamantala. Nakikibaka sa gitna ng krisis, pampolitika at pang-ekonomiya, nakikibaka para sa masang api. Ito ay pag-ibig at pag-iibigang nakasandig sa pinagsamang lakas ng mga manggagawa at magsasaka at linalayon ang pagpawi ng uri. Buhat ng ating pagsinta ang ating tungkulin sa pagpapanibagong hubog upang paghusayan ang paggampan sa mga pampulitikang gawain bilang kababaihan sa kilusang mapagpalaya. Naniniwala tayo na ang pakikipagrelasyon at pagpapakasal ay isang material na kondisyon. No? Nagaya ng maraming bagay ay may sariling kontradiksyon na namumukod tangi sa tao at sa panahon. Ang pag-ibig ay panata sa masa,
sa ating walang humpay na pagkilala sa ating mga sinisinta. Nanunumpa tayo na sa panahon ng ligalig, ang ating mga minamahal ay ang siyang pinakamababaw na ligaya at kasangga sa pinakamabibigat na kahirapan at pasakit. Na kahit ipaglayuman tayo ng ating tungkulin, mananatili tayong tapat sa ating sinumpaan sa ngalan ng masang pinaglilingkuran. Dahil kahit dalhin man tayo sa kabundukan, sa sakahan, sa mga pagawaan o sa lansangan, ang ating pag-ibig ay ang makapagpapatibay ng ating prinsipyo para sa ating tinatanaw na tagumpay tungo sa proletaryadong lipunan ng sosyalismo hanggang sa komunismo na siyang babasag sa lahat ng forma ng pang-aapi. Kaya ngayon pa lamang ating tungkulin na palayain ang isa't isa, bunsod ng malalim at mapagbuklod na pagsinta. Maging patas at respetuhin ang karapatan ng bawat kasarian, lagpas pa sa isang lipunang walang uri. Tungkulin nating pataasin ang pamantayan ng pag-ibig sa pagtataguyod ng proletaryadong kultura, ng makabayan, sayantipiko at makamasa. Gawing halimbawa ang bagong hukbong-bayan na kumikilala sa karapatan, sa diborsyo at sa pag-iisang dibdib ng iba't ibang kasarian. Itakwil din natin ang lahat ng forma ng pang-abuso. Sikapin natin na waksiin ang reaksyonaryong pagrerelasyon, reaksyonaryong tendensiya at ibigay ang buong katapatan sa ating mga karelasyon at organisasyon. Sa katapatan ding ito, nakasandig ang akda ni Kollontai, isang dakilang revolusyonaryo, isang bukod-tanging komunista. Sa uli, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng isang mahusay na forum tungkol sa pag-ibig ng kababaihan bilang mga revolusyonaryo, aktivista at lumalaban. Sinabi nga ni Kollontai, love is profoundly a social emotion. Love is not in the least a private matter between two loving persons. Love possesses a uniting element which is valuable to the collective. Gawin nating saligan ang pagpapahusay ang akda ni Kollontai. Muli, maraming salamat at maalab na pagbati sa Gantala Press sa matagumpay na paglimbag ng pagsasali ng Pulang Pag-ibig ni Alexandra Kollontai. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon naman po ay magtatanghal po kami. Kami po ay ang Grillera. Isa po kaming banda. Ang banda represent na ng bula sa Tambisan Sining Women's Committee. Ayan. Para sa una po naming kanta, Buhay Manggagawa ng The Generals.
tambisan yung women. Kaya medyo nakakalimot. Ayan, para naman po sa pangalawang kanta, inaayahan ko po lahat ng tambisan sa sining members. Para magkakaral-garal kami po. Teka lang salamat sa tambisan sa sining. Ganon din yung mga tagapagsalita natin kanina. Napakarami nating natutunan, no? Ngayon naman, para tawagin na natin si Faye Cura, tagapagsalin ng Pulang Pag-ibig para isara ang ating programa.
Magandang hapon at maraming salamat po sa pagpunta ngayong araw para ipagdiwang ang maraming bagay no sa kabila ng bagyo. Habang pupunta dito kanina, naalala ko yung isang eksena doon sa nobela na dumaan sa matinding ulan si Basha no para puntahan yung kanyang asawa sa probinsya. Pero pagdating niya doon sa bahay na tinutuluyan ng kanyang asawa, nakita niya may ibang babae no. Pero hindi na spoiler. Pero hindi. Yung okasyong 'yon, no, gayong parallel ay iba naman yung pinagdaanan natin sa nung sumuong tayo sa ulan para pumunta ngayong hapon sa book launch, no, para ipagdiwang ang maraming bagay katulad ng pagsasalin, ang panitikan, syempre ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang kababaihan at ang revolusyon. So makasaysayan ang araw na ito sa maraming paraan, no. October 25 nga ang anibersaryo ng Russian Revolution doon sa kanilang old or new calendar. At masaya kami sa Gantala Press na makasama kayo ngayon. So maraming salamat sa ating mga tagapagsalita sa generous nilang pagbabahagi ng kanilang mga karanasan at karunungan. No? Nanggaling pa ng Pampanga si Professor Sara Raimundo ngayong araw. Nanggaling ng Laguna, no? Ang mga kasama natin sa Nexperia, kanina pa silang umaga na sa Metro Manila. Maraming salamat po. Nakita natin sa kanilang pagbabahagi na buhay ang kilusang kababaihan at ang mas malawak na kilusang masa. Buong karangalan ko pong binabahagi no, na si Nanay Zen nga ng Amihan ang isa sa mga unang nagbasa, no, kung hindi man unang nagbasa at nakatapos ng Pulang Pag-ibig. At syempre yun yung gusto nating mangyari, no, na mas marami pang makabasa nung libro. Maraming salamat sa kapwa ko manggagawang pangkultura, no, syempre sa mga kasamahan ko sa Gantala Press, yung tambisan sa sining na buong puwersang sumuporta sa atin ngayon, ang Rural Women Advocates na tumulong din sa pagdaos nito. Maraming salamat sa UP Likhaan, Institute of Creative Writing sa tulong sa dokumentasyon at sa inyong donasyon. Ayan. So sinimulan kong isalin yung nung panahon ng pandemya. Binalik-balikan ko ito nitong nakaraang 3 taon at isiningit sa iba pang mga gawain. So unang beses kong magsalin ng nobela at una na akong humihingi ng tawad kung meron mang kakulangan yung salin, ano. Pero yung positibong bagay dito ay meron na tayong pagkakataon na aralin at paghusayin pa ang pagsasalin ng klasikong panitikan ng revolusyon para lalo itong mapopularisa at mapaunlad. Kung mayroong pangunahing aral ang nobela, ito ang prinsipyo rin ng kilusan. Ang simpleng pamumuhay, puspusang pakikibaka. So makikilala natin si Basha, isang organisador ng mga babaeng manggagawa na mahuhulog ang loob sa isang anarkista na ang pangalan ay Volodya. Kalaunan, no, magiging mag-asawa sina Basha at Volodya. Pero si Volodya ay mahihirapang umigpaw sa kanyang mga aspirasyong burges. Sabi nga sa nobela, no, ipagpapalit niya ang kanyang proletarianismo sa mga lampara at kobrekama. Mahuhulog din ang loob ni Volodya sa isang burges na babae, sa isang babaeng hindi komunista. At bilang kasama, no, bilang comrade, magpaparaya si Basha at babalik siya sa kanyang tunay na pag-ibig. Ang masa, no? Ayan, so, hindi, okay yun. Ang lunan ng nobela ay ang Russia pagkatapos ng revolusyon ng 1917. Sa panahong ito, nagkaroon pa ng digmaang sibil sa pagitan ng mga Bolshevik, no? O yung mga kasapi ng Partido Komunista. Pag sinabing Bolshevik, basically sila yung Communist Party members, no? So magkakaroon ng digmaang sibil between the Bolsheviks at yung kanilang mga katunggali. Kasi hindi naman porke napagtagumpayan ng revolusyon ay tapos na ang laban, no? Tulad nung sinabi ni Professor Raimundo kanina, tuloy-tuloy ang tunggalian. Sa panahong ito rin, nilunsad ng bagong pamahalaan ang New Economic Policy para masimulan ang proseso ng pagbangon ng ekonomiya. So makikita sa nobela ang mga pagsubok na kinaharap ng mga Ruso sa pagtatatag ng isang lipunan na makatwiran at kapaki-pakinabang sa lahat.
Makikita ito sa mga pagpupunyag ni Vasha na magtayo ng isang communal house na binabanggit ni Nanay Zen kanina. Gayun din sa pangarap niyang nursery, no, kung saan sama-samang palalakihin ng mga komunista ang mga sanggol. Maraming mahahalaw na aral tungkol sa mga posibleng itsura ng isang sosyalistang lipunan na syempre siya nating pinapangarap. Ang tagumpay ng mga Ruso at pagkuha ng mga Chino, no, sa kanilang revolusyon ay sinundan ng tinatawag na Cold War o digmaang malamig na marahil ay nagpapatuloy hanggang ngayon. At ang Pilipinas bilang kolonya ng imperialistang Estados Unidos at bilang luna ng pinakamahabang digmang bayan ay nasa kalagitnaan ng revolusyonaryong panahong ito. Mahalagang malaman natin ang kasaysayan hindi lang ng bansa, kundi ng daigdig, at mahalagang alamin natin ito at maunawaan sa sarili nating wika, sa wika ng kalakhan ng populasyon ng bansa, sa wika ng pangunahing puwersa at ng hukbong mapagpalaya. So, yun. So, dahil nga sa libro, no, dahil sa bagyo, ang pagbebentahan ng libro ay ibibigay sa amihan bilang suporta sa kanilang relief drive para sa mga nabiktimang magsasaka sa Bicol, Cagayan, Isabela at iba pang mga lugar. So, pauna na ako magpapasalamat sa lahat ng bumili ng libro, pero nakakahiyaman, no? Pero pwedeng pakicheck na lang yung inyong mga individual copies for misprints kasi baka may mga maling pagkaka-imprenta o pagkaka-sequence ng mga pahina. No? Pa-check na lang, tapos papalit na lang doon sa table. Ayun. So, okay po itong panregalo sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kasama. Sana ay basahin ninyo ito at ipaalam sa amin, no, what you think of it. Bukas kami sa mga puna, sa mga mensahe, para mapaunlad ang aming gawain sa pagsasalin at paggawa ng mga libro sa pangkalahatan. Maraming salamat ulit at sabi nga ni Vasha doon sa huling linya ng libro, mabuhay tayong lahat, mabuhay.